ating pakinggan mga kababayan ang bagong statement mula sa pinakamasugid na taga-suporta ng ating dating presidente Presidente Rodrigo Roa Duterte, kung saan ang dating spokesperson na si Harry Roque ay nagsabing tagilid tayo sa ICC. At hindi lang yun mga kababayan, kinumpirma din niya na talagang may susunod na lalabas na arrest warrant sa mga co-perpetrators ng ating dating Pangulo. Yan ang ating tatalakayin ngayon mga kababayan, at pakinggan muna natin saglit yung kaunting sabi ni Harry Roque doon sa The Hague. Tatapatin ko po kayo, no? Medyo dehado tayo kasi bilang isang abogado, talaga namang po kapag nagdesisyon na ang isang naunang hukuman, hindi mo masasabing 50-50 ang chances mo, no? More of 60-40, 60 na hindi ka mananaig, 40 na po pwede kang manaig. Now, dun sa dalawa, ang tingin ko, mas mahirap makamit yung interim release. Bakit? Well, kung babasahin niyo po na mabuti yung desisyon, no? Unang-una, ang sabi ng hukuman, hindi kasi in-address ng mga abogado ng Tatay Digong yung issue kung malakas ba yung ebidensya laban kay Tatay Digong. Kung pagkakaiba yan sa proseso sa Pilipinas, na po pwede ka magkaroon ng interim. Ayan, makikita natin mga kababayan ang statement ng ating dating spokesperson na si Harry Roque, na sabi niya ay tatapitin ko po kayo mga kababayan na medyo dehado tayo. Ayan po mga ka-DDS, ito po ay galing na mismo sa inyong isa sa pinakamataas at pinakamalapit na taga-suporta ng ating dating Pangulo. At hindi lang yan, mayroon din siyang isang pinalabas na statement kung doon sa Pilipinas ngayon. Sabi niya dito ay kung ating titingnan muna yung kanyang sinabi, kanyang statement. Teka lang at hanapin ko. Sumunod mga kababayan, ito paglalabas ng ICC arrest warrant sa Digong case ay kinumpirma ni Harry Roque. So ibig sabihin mga kababayan, confirm po mula doon sa Netherlands na talagang mayroong lalabas na arrest warrant. So ibig sabihin mga kababayan ay hindi po nagsisinungaling talaga si dating Senador Trillanes, gaya ng sinasabi ng ilang mga taga-sugid natin na mga taga-subaybay ng mga DDS, na may maniniwala pa ba kay tinatawag nilang Triring o kay Senador Trillanes, puro kasinungalingan. Ito po mga kababayan na hindi po ito kasinungalingan. Mula din po ito mula doon kay Attorney Cristina Conte, kung saan Special Assistant to the Council, na siya mismo galing doon sa loob ay may posibleng lalabas na arrest warrant sa mga 8. Sinabi niya ay 8 co-perpetrators ng ating datong Pangulo. Kaya yan ang antabayanan natin mga kababayan, at ito lang po ay nagpapatunay na talagang umuusad ang kaso ng dating Pangulo doon sa International Criminal Court at sa kanyang mga kasamahan dito sa Pilipinas. Kaya ito po yung aantabayanan natin kung lumabas itong arrest warrant ay saan kaya pupulitin o nasaan na ngayon ang mga kasamahan niya. Siguro yung iba ay magtatago na kung hindi gustong harapin ang kasong isasampa sa kanila ng International Criminal Court. Ito lang po mga kababayan ay nagpapatunay na talagang totoo yung mga sinasabi ni dating Senador Trillanes. Magandang gabi.